Abay, sakto-sakto tayo ngayong gabi. Alas 7 po ng gabi, Blue Team. Magbubukas na ulit ang palatuntunang ang tinig ay dapat marinig. Opinion! Opinion! Kasama si Brian Carolina. Blue Team, anong opinion mo? I'm out of time and all I got is 4 minutes. 4 minutes, eh? I'm out of time and all I got is 4 minutes. 4 minutes, eh? I'm out of time and all I got is 4 minutes. 4 minutes, eh? I'm out of time and all I got is 4 minutes. 4 minutes, eh? I'm out of time and all I got is 4 minutes. 4 minutes, eh? I'm out of time and all I got is 4 minutes. 4 minutes, eh? I'm out of time and all I got is 4 minutes. 4 minutes, eh? I'm out of time and all I got is 4 minutes. Come on. Yeah. Break down, come on. Ayun, magandang gabi po sa inyong lahat, Blue Team. Ako po si Brian Carolino. Welcome po ulit sa Opinion ngayon pong Sabado ng gabi. Maaga po tayo ngayon dito sa programa natin. Abay, nagulat ba kayo? Abay, dapat lang. Maiksi lang naman ang ating pag-uusapan ngayon. Tungkol lang naman po ito sa ayuda dito sa Metro Manila. Ugnay pa rin po yan sa krisis natin sa langis. Dahil kanina pong ngayon pong araw, kanina pong hapon or tanghali, bandang alas 12 yata po ng tanghali, nagkaroon na naman po ng rollout ng payout para sa ilang mga natitira pang mga motorcycle riders at ilang mga delivery riders na bibigyan po ng 5,000 cash assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa pagpapatuloy nga po yan o sa pagharap pa rin natin ng krisis sa langis. Pero yun nga, no, puro na lang tayo ayuda tayo. Pero 5,000 lang po ito sa panahon ngayon, itong ganitong kalaki na halaga, hindi po ito sapat para sa ating mga kapwa Pilipino, sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga lubos na maapektuhan ito. Sino-sino po yun? Siyempre, yung mga drivers. Kasi mataas yung presyo ng langis. To next week, sabi, meron daw na rollback sa presyo ng diesel at ng gasolina. Siyempre, hindi pa po yun hindi yun sapat, no, para sabihin natin na malaking tulong yung ayuda o makakatulong syempre, pero hindi po yun sa pinaka solusyon sa mismong problema na kinakaharap natin dito sa ating bansa. Partikular na nga sa pinag-uusapan natin ngayon, yung ating mga transportation drivers na nagtatrabaho po. Siyempre sila ang apektado, tulad nga nung sinabi natin kanina about nga dito sa krisis natin sa langis, dahil ito ang ating news alert ngayong gabi. On air news alert. Ang Strait of Hormuz isinara na ulit matapos ang tuloy-tuloy pa rin na pagharang ng Estados Unidos sa mga daungan ng Iran. On air news alert. Ayun nga, dahil pa rin dito sa nagpapatuloy na ito na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran, syempre apektado pa rin itong presyo na ito ng petrol. Samantala, Blue Team, ito muna ang ating mga headlines sa mga pinag-uusapan natin ngayon pong araw na ito ng Sabado ng gabi, April 18, 2026, Blue Team.
bigayan ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga motorcycle riders dinagsa sa Quezon City Memorial Circle ngayong araw. Service Contracting Program sisimulan na sa Lunes para sa Public Utility Vehicle o mga PUVs ayon sa Transportation Department. National Capital Region o NCR. Mababa pa rin ang kalidad ng hangin. Dating kongresista na si Zaldico na aresto na sa Czech Republic ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. At rollback sa presyo ng diesel at gasolina asahan sa susunod na linggo. Blue Team. Ito na nga ang pinag-uusapan natin ngayong gabi, bro. Balik tayo sa ating topic ngayong gabi. Tungkol pa rin ito no sa dito sa bigayan ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development. Well, hindi lang naman hindi na bago sa atin ang bigayan ng ayuda. Dahil nung pandemya, ganito rin po. Ang kinaibahan nga lang, that time, meron pong lockdown. Ito po ay pandemic. Pero dito, ito po ay krisis sa langis. Pero same pa rin po, no? Kung kukumpara natin dati sa pag-response ng gobyerno, hinggil nga rito sa mga ganitong krisis na pinagdadaanan o kinakaharap ng ating bansa, puro na lang po ayuda. Last month, noong Marso pa po, ay sinimulan ang pamamahagi ng cash aid. Sa ilalim po yan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng pamahalaan po at ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pangunguna po ng kanilang sekretary na si Rex Gatchalian. Kaya na rin po ang kanilang undersecretary na si Yusek Yublao. Ang layon po nila ito ay mabigyan ng ayuda o ng assistance, cash assistance ang mga driver na mga public utility vehicles o mga PUVs. Kabilang na po rito ang mga motorcycle riders, yung mga TNVS or Transportation Network Vehicle Services, yung mga delivery riders at yung mga ating mga tricycle drivers. Saklaw po nitong programa na ito ng DSWD. 5,000 pesos po ayon po sa kanila yung bawat individual na mabibigyan po na kabilang dito sa naturang programa na ito ng pamahalaan. 5,000 pesos po kada tao, kada driver at mga operators, kada unit yung mabibigyan ng ayuda na ito ng DSWD. Simula ito noong nakaraang buwan nitong Marso at kanina nga nagsagawa na naman sila ng another batch ng mga mabibigyan nito nga pong cash aids ng DSWD para nga po naman sa mga motorcycle riders kanina. Pinilahan po ito ng maraming motorcycle riders at mga delivery riders sa Quezon City Memorial Circle at ilan pang bahagi ng Metro Manila na doon po nakadesignate yung pagbibigay ng ayuda na sa halagang 5,000 pesos. Marami po yung mga hindi nalista doon sa naunang bigayan ng ayuda na 5,000 pesos na syempre pagkadami-dami nakita natin yung mga previous reports sa mga media o sa mga mainstream media na itong mga ilang mga pumila dito, meron dito ilan na hindi po rehistrado o hindi po kasama sa listahan. Kaya ang DSWD ay nagsagawa ng second batch or mga ilang pang mga susunod na batch daw na bibigyan pa ng cash aid ng DSWD. Ang paliwanag po ng DSWD nitong
nung unang payout o nung unang payout itong assistance to individuals in crisis situation program na marami ang hindi nakalista kasi dahil daw po yan dun sa mga sinubmit nung mga yung mga listahan no na isinumite sa kanila. Kung ayun lang daw yung sinubmit sa kanila na listahan, syempre ayun lang din daw talaga yung kanilang mabibigyan ng 5,000. Pero tignan natin kung gaano kalaki yung budget na inilaan ng DSWD rito. Ayon sa kanila, sa report nila ito sa kanilang website ng DSWD, 3.2 billion pesos ang nakalaan para rito sa ayuda lang to para rito sa ayuda natin po 5,000 pesos kada driver na saklaw na pumapasa. Nationwide po yan hindi lang po yan sa NCR kundi rin po sa mga regional na mga bumabiyahe na mga pampublikong drivers sa ating public transportation mabibigyan o saklaw daw po nitong programa na ito na 5,000. First batch nabigyan. May mga reklamo kasi may mga hindi nabigyan kasi hindi nga naman kasama sa listahan na naisumite sa kanila ng ahensya itong nakaraang buwan. Kaya ang DSWD nagsagawa ulit ng second batch. Kanina, yung tulad nga ng binabanggit ko na maraming pumila sa Quezon City Memorial Circle na tanghali yata to kundi ako nagkakamali. Marami ho yung pumila para rito sa ayuda. Abay, syempre, mantakin nyo, marami nga naman ang mga motorcycle riders natin at mga delivery riders. Syempre, apektado yan ng krisis sa langis. Pero yun nga, ang ating opinion natin ngayong gabing ito tungkol nga dito sa issue na ito ay hindi lang naman ito patungkol sa mabagal na serbisyo o kundi man mabagal na serbisyo kulang na serbisyo ng gobyerno. Ito rin ay tungkol sa hindi lang siya kulang kundi sa hindi sincere na hindi 100% na committed ang gobyerno para sa ating mga public utility vehicles o POVs. Kasi imbes na kasi ito, pansinin nyo, kahit sa mga nagdaang mga administrasyon, dyan, hindi mawawala yung salitang ayuda. Hindi na ho nagbago. Kasi kung mapapansin nyo, sa bawat krisis na kinakaharap, halimbawa na lang yung pandemya at ngayon sa kasalukuyan sa oil crisis na ito, sa pagsipa ng presyo ng langis dahil apektado tayo sa nangyaring giyera sa ibang bansa, puro na lang po ayuda. Kung nag-spike man yung isang malaki yung apektado na ganitong mga klase ng krisis, ano ang hindi nabibigyang prioridad ng pamahalaan? Wala tayong problema kung magbibigay sila ng subsidy sa mga kagaya ng mga ganitong sektor ng lipunan na talagang kailangan na mabigyan ng assistance o ng ayuda na tinatawag nila. Pero kung palagi na lang na sila ay asa sa ayuda pero hindi nasusolusyonan yung pinakamismong root cause ng problema para lang ma-address ito ng hindi na umaabot pa sa ayuda, hindi po yun nagagawa. Bakit? Kasi kung kailan nandoon na yung mismong problema, doon pa lang susolusyonan. Kung sa krisis ng langis, Blue Team,
hindi ito kung ang focus ng pamahalaan ay puro ayuda pagbibigay lang, pero yung sa pagkontrol mismo ng presyo o pag-iwas sa pagtaas nga ng presyo kung maapektado man tayo sa supply ng langis, hindi po yun na nabigyang prioridad ng pamahalaan. Pansinin nyo, Blue Team, sa Asia, tayo po yung tayo ang katangi-tanging bansa, no, sa Asia, dito sa Asia, na nag-declare po ng national oil crisis, emergency yata ito, nung nakaraan na dineklara po yan ng Malacanang. Dahil dito sa nangyayari na ito na sa tensyon ng Iran at ng Estados Unidos. Partikular na nga, katulad ng kanina na binalita natin, yung pagharang o hindi raw pagtupad sa promise ng Estados Unidos na titigilan nito yung mga borders o yung mga daungan ng Iran. Pero hindi. Kanina ho, no, ito yung developing story natin kanina, kung saan tuloy-tuloy pa rin daw yung pagharang ng US, no, sa mga ports ng Iran. Kaya ang military defense military ng Iran nagsabi ho kanina na isasara daw po muli nila yung Strait of Hormuz. Hindi ko alam kailan ba magtatapos yung ganitong crisis na ito o problema na ito. Apektado ho kasi, pero yun nga, siyempre hindi natin mapipigilan ito, pero noon pa man dapat hindi lang tayo natatapos sa ayuda. Kung natatandaan nyo, no, may ilang mga Facebook post mula sa mga political analyst or mga political strategist or kung sino man, mga economist dyan, na nagsasabi na may mga ilang mga panukala noon na yung oil regulation ba yun or regulation act na dapat naisulong pa noon pa man, hindi po naisulong o nabigyang prioridad. Kaya ngayon, ending, kapag nag-spike yung mismong krisis sa Pilipinas, apektado, yun nga, ang ending, ayuda na naman. So, despite ng mga nangyaring ito dito sa Pilipinas, alam nyo ba, yung pamahalaang lungsod ng Maynila o yung Manila LGU, sa panayam po sa kanila, no, ng programang Storycon sa One News ng News 5. Binanggit po, na-interview po ron si Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso. Hinggil nga po rito sa panukala na parang service contracting program ng Manila LGU sa mga PUV drivers. So kung mapapanood niyo yung mismong interview, last week yata ito, kung di ako nagkakamali, napanood ko yung interview at maganda, no, kasi yung may kontrata yung mga driver sa Manila LGU sa mga pumapasada na mga driver na nakatira po sa Maynila. Kung di ako nagkakamali, mga nakatira yata to sa Maynila o mga bumabiyahe around Manila na lumalabas din syempre sa Manila, no? Sa mga driver, mga Manilenyo na driver, meron po silang kontrata sa pamahalaan under po nung nilaan pondo. Nakalimutan ko lang kung magkano yung pondo na yon, pero meron siyang binanggit si Mayor Isko ng Manila LGU hinggil nga po rito. At imbis nga na bibigyan ng ayuda itong mga imbis na babiyahe at bibigyan lang ng ayuda itong mga driver na ito, ganito ang gagawin. Under sa contract ng kontrata yata ito or basta yun, kontrata ng Manila LGU sa mga driver, sa mga operators, is ang Manila LGU ang mismong
magpapasahod sa mga driver. So, basta maka 8 hours lang yata kung sa pagkakatanda ko, no, I don't know, I cannot remember it exactly, no. Babalikan ko lang dito kung ano yung sinabi ni Mayor Isko last time. Pero yun nga, no, ito yung panukala nung Manila LGU. I assume na simulan na yata nila ito. Kumbaga, yung gobyerno sila ang magpapasahod sa mga driver na ito. At least dito, fix na yung kanilang sahod. Unlike kung babiyahe itong mga pampublikong transportasyon na ito, itong mga public utility vehicles, hindi ho sigurado yung magiging kita nila sa pagbabayad nga nung kasi syempre kung hindi naman sila walang target ito na kung gaano karami yung kanilang maisasakay. Basta yung oras lang ay masusunod or meron na silang expected talaga na sahod. Dito po yan sa Manila LGU. Hindi ko lang alam kung sa ibang pamahalaang lokal na lungsod, sa ibang mga lungsod dito sa Metro Manila, may ganyan na rin pong panukala o may ganyan na rin pong programa sa kanilang kanya-kanya pong particular na lungsod. Pero sa Manila LGU, yan po ang ginawa nila. Meron lang, balikan natin itong ano na ito last time. Dahil maganda naman, no? Yung maganda naman actually kasi at least yung mga driver na ito amid fuel crisis, meron na silang aasahang sahod mula sa gobyerno o sa Manila LGU. Unlike sa ayuda na one time lang na ibibigay na 5,000 Blue Team. Pero after nun, paano na? Diba? Yes, intindihan natin 3.2 billion pesos yung nakalaang pondo dyan. Pero kung tig-iisa, 5,000, mabilis lang po yan maubos. Do malaking bagay na yan kung tutuusin. Pero kung hindi re-regulate yung presyo ng petrolyo natin, kung patuloy na tataas yan, parang baliwala lang yung 5,000 na yan. Siyempre, makakatulong, pero not 100% makakatulong yan. Okay, habang binabalikan natin yan, Blue Team, itong programa na yan, no, ng Manila LGU, sa susunod natin na opinion, itatalakayin naman natin yung ongoing impeachment ni Vice President Sara Duterte. Lalo na po dito sa mga isiniwalat nga ni Ramil Madriaga. Kukumpletuhin lang natin yung report, no? Gagawa lang tayo ng report about dyan. Mangangalap lang tayo ng datos kasi mahirap i-discuss ito ng ganito-ganito lang. Especially, maraming tututol syempre kapag nasagawa natin yung ganitong programa next time nang wala tayong ibabato na facts, no? Kaugnay nga doon, particular na sa isinagawa nga noong nakaraang araw na impeachment trial itong Tuesday yata ito or Wednesday. Itong Tuesday or Wednesday lang about nga rito sa mga statement ni Ramil Madriaga hinggil nga dito sa paggasta umano ni Vice President Sara Duterte sa confidential funds nagkakahalaga sa 125 billion pesos na ito nga 11 days ang naiulat na araw kung na ginasta niya lang ito. Pero sa statement ni
Ramil Madriaga nitong Tuesday, sinabi niya na within 24 hours lang, isang araw lamang daw na ginastos ni Vice President Sara Duterte itong 125 billion pesos. Gagawan lang natin siya ng report sa susunod at i-discuss natin sa mga susunod natin na opinion dito po, Blue Team, dito pa rin sa opinion. Dahil malagang malaman ito ng taong bayan hinggil nga dito, dahil syempre mahalaga ito, Vice President po ang involved dito, at yung pera ho natin ang taong bayan na imagine 125 billion pesos na confidential funds na ayon mismo sa testimonya ni Madriaga within 24 hours lamang ginasta. Gayon din, no, kasabay rin ito, sinabi rin, no, ito na naman, sinabi rin ni Mike Defensor na meron pa daw nalalabas na bukod sa 18 Marines na iba pang mga testigo sumusumubay. Anyway, so balikan natin itong kaninang sinabi natin hinggil nga rito sa panukala ng Manila LGU, sa programa ng Manila LGU para nga sa mga PUV drivers natin na imbes Blue Team na ayuda, Blue Team, merong kontrata, no? Parang ang mangyayari ang magpapasahod yung Manila LGU, hindi po yung aasa ang mga driver sa kanilang kita sa isang araw, kundi yung mismong LGU ang magpapasahod sa kanila. Okay, shoutout muna natin ang mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong gabi. Maaga po tayong nagsimula ng ating live stream, mga bandang o saktong ikapito ng gabi. Ayan, ng gabi. So habang binabalikan natin itong ito wait. Ayan, ito na. Yung Manila's Free Ride Program. Okay, syempre ang magbe-benefit nito hindi lang yung driver, yung gas station, pati yung mga commuter. So, ang March 30, March 30 yata ito nagsimula, no? Yung magkakaroon ng mga libreng sakay yata ito, tama? Libreng sakay para sa mga commuter sa Maynila. Anyway, babalikan natin ito sa susunod. Pero yun nga yung kanilang yun yung panukala nitong ng Manila LGU para nga rito sa in response dito sa ano na ito ng kinakaharap na krisis nga, so, problema ng ating mga riders dito po sa Maynila. Ewan ko lang kung meron ng ibang panukala dito ang ilang mga LGU hinggil nga dito. Pero yun nga, ang ating opinion ngayong gabi ay hanggang ayuda na lang ba tayo?
init, 'di ba? Pagpasensya nyo na Blue Team kasi mainit ngayon dito dahil meron tayong ito, nakabukas yung ilaw natin. Mainit ho talaga. Balikan natin Blue Team ang mga balita natin ngayong araw na ito ng Sabado, ika-18 sa buwan ng Abril taong 2026. Bigayan ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga motorcycle riders dinagsa sa Quezon City Memorial Circle ngayong araw. Service Contracting Program sisimula na sa Lunes para sa mga Public Utility Vehicle o PUVs ayon sa Transportation Department. National Capital Region o NCR. Mababa pa rin ang kalidad ng hangin. Dating kongresista na si Saldico na aresto na sa Czech Republic ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. At rollback sa presyo ng diesel at gasolina asahan sa susunod na linggo. Blue Team. On air, sa online. Yan ang ating mga balita ngayon pong araw na ito. Supposedly 30 minutes lang sana ito. Pero pagbigyan niyo po ako ngayong gabing o ngayong portion na ito, ngayong bahagi na ito ng Blue Team para i-cater muna itong isang kanina rin po ito na inilabas po ng ilang mga LGUs. Tungkol po ito sa kalidad po ng hangin na dito po sa Metro Manila. Ito, naglabas ang ilang mga ahensya ng o mga lokal na pamahalaan. Hinggil nga po rito sa kung healthy ba o hindi ang ating mga hangin dito sa Metro Manila. At karamihan nga dito hindi po. Ito ang nilabas ng Quezon City Local Government kanina po itong hapon, no? Karamihan sa mga lugar dito sa Quezon City ayon po sa kanilang Air Quality Index o AQI as of 2 p.m. nitong April 18, 2026. Ngayon po yan, kanina po yung hapon, karamihan ng mga lugar dito ay unhealthy at very unhealthy. Ito yung ilan sa mga lugar na expected natin na mga mababaho yung kalidad ng hangin. Unahin po natin yung dito sa may Payatas, no? Isa po yan sa mga lugar na mababaho yung kalidad ng hangin, no? Bukod sa Payatas, sa may Batasan Hills, no? Ayan po, mababa rin yung kalidad ng hangin dyan. Sa may barangay sa Uyo, sa Pasong Tamo, dito po sa Balintawak, abay, mababa rin pala yung kalidad ng hangin, Blue Team. Sa mga taga Balintawak dyan o sa mga nalalagay sa Balintawak, maano po, very unhealthy ang ating hangin po dyan. At sa mga natitirang bahagi ng Quezon City, unhealthy
ang inyo po ang hangin, kalidad ng hangin. May ilang mga lugar dito sa Quezon City na fair na wala namang babala. Halimbawa na lang sa may Quezon Avenue yan, along sa Sergeant Esguerra Footbridge, sa La Loma Police Station 1, sa may Santo Domingo Church, sa Valencia Barangay Hill. Yan po yung mga lugar na okay lang ang kalidad ng hangin. Siyempre, bukod sa kalidad ng hangin, pinag-iingat po ng pag-asa sa mainit na panahon. Lumalabas po sa heat index natin na inilabas nila, umaabot sa 40 degrees pataas yung init o yung temperatura po dito sa Pilipinas, sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. Okay, for unknown reason, maglalag na naman po tayo. Anyway, tapos na po ang ating nag-extend lang tayo ng 16 minutes after 30 minutes nating pag-uusap-usap. Ngayon pong gabing ito ng April 18, 2026. Hinggil nga po rito sa ating opinion, hinggil sa ayuda na naman ng DSWD para nga sa mga driver na naapektuhan ng oil crisis. Balikan natin ang kaninang developing story natin. On air, news, alert! Strait of Hormuz isinara ulit matapos ang tuloy-tuloy pa rin na pagharang ng Estados Unidos sa mga daungan ng Iran. On air, news, alert! I'm out of time and all I got is 4 minutes. 4 minutes, eh? I'm out of time and all I got is 4 minutes. 4 minutes, eh? I'm out of time and all I got is 4 minutes. 4 minutes, eh? I'm out of time and all I got. Okay, pagpasensya nyo na Blue Team ang ating live stream ngayon. Since kanina pa tayo nagsisimula, nakaranas tayo ng ilang mga technical difficulties dito po sa live stream natin. At kung kailan patapos na tayo, puti na lang. Saka siya naglalag. Kanina po, nung habang nagpapatuloy tayo sa programa, hindi ko. Well, nag-extend tayo ng 8 minutes, no? Sa supposedly 30 minutes lang naman na pag-uusap-usap natin. Blue Team, kumusta ho kayo? Good luck nga pala, no? Ipagdasal natin, no? Si Adrian Kurt P. Garcia at John Ricky Evangelista, dahil malapit na ang kanilang board exam. At ngayon ay todo prepare po sila para sa pagre-review. So good luck and God bless sa inyong board exam, Adrian Kurt P. Garcia at John Ricky M. Evangelista. 4 days from now yata, kung di ako nagkakamali. So sana tuloy-tuloy na. Good luck sa ating mga future engineers today. Magandang gabi po sa inyo lahat, Blue Team. Ako po muli si Brian Carlino at ito ang Opinion. Oras po natin. Okay, 1 minuto na lang makalipas ang Isang minuto na lang bago ang 7:40 ng gabi. Magbubukas na ulit ang palatuntunang ang tinig ay dapat marinig. Opinion! Opinion! Kasama si Brian Carolina. Blue Team, anong opinion mo?